Mapagpalang araw po sa atin lahat. Ang akin pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Unang Samuel, Kabanata 28, talata 1 hanggang 6. Si Saul at ang mangkukulam sa Endor. Nang mga panahong iyon, tinipon ng mga Filisteo ang mga sundalo nila at naghanda sa pakikipaglaban sa mga Israelita. Sinabi ni Akish kay David, "Kailangan sumama ka at ang mga tauhan mo sa amin para makipaglaban." Sinabi ni David, "Magaling, makikita ninyo ngayon kung ano ang magagawa ko sa inyong lingkod." Sumagot si Akish, "Mabuti, gagawin kitang personal na tagapantay ko habang buhay." Patay na noon si Samuel. Nang mamatay siya, nalungkot at nagluksa ang buong Israel sa kanya, at inilibing siya sa kanyang bayan sa Rama, at pinaalis na ni Saul ang mga espiritista sa Israel. Nagkampo ang mga Filisteo sa Shunem, at si Saul naman at ang buong hukbo ng Israel ay sa Gilboa. Nang makita ni Saul ang mga sundalo ng mga Filisteo, pinagharian siya ng matinding takot. Nagtanong siya sa Panginoon kung ano ang nararapat niyang gawin. Pero hindi siya sinagot ng Panginoon. Kahit sa pamamagitan ng panaginip o sa mga propeta o kahit sa anumang paraan. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Isang magandang buhay pong muli sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa aklat ni Samuel, Kabanata 28, versikulo 7 hanggang 12. Dahil dito, iniutos niya sa kanyang mga tagapaglingkod na ihanap siya ng isang babaeng sumasangguni sa mga espiritu ng patay upang siya'y tanungin. Sinabi naman sa kanya ng kanyang mga tagapaglingkod na mayroong ganoong babae sa Endor. Nagbalat kayo si Saul. Isinama ang dalawa niyang tagapaglingkod at sila'y lumakad. Gabi nang dumating sila sa Endor, sinabi niya sa babae, "Tingnan mo kung ano ang magiging kapalaran ko. Kausapin mo ang espiritu ng sinumang sasabihin ko sa iyo." Sinabi sa kanya ng babae, "Hindi mo ba alam na pinalayas na ni Saul sa Israel ang lahat ng mga manghuhula at mga sumasangguni sa mga espiritu ng patay? Bakit mo inilalagay sa panganib ang aking buhay?" Kaya't nangako si Saul sa pangalan ni Yahweh. Sinabi niya, "Naririnig ako ni Yahweh. Hindi ka parurusahan dahil sa ipinagagawa ko sa iyo." Itinanong ng babae, "Kaninong espiritu ang ibig mong tawagin ko?" "Kay Samuel," sagot niya. Nang lumitaw si Samuel, napasigaw ang babae. Sinabi niya kay Saul, "Kayo pala si Saul. Bakit ninyo ako dinaya?" Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng Unang Samuel, Kabanata 28, versikulo 13 hanggang 18, at ang sabi, "Sinabi ni Saul, huwag kang matakot, ano ba ang nakita mo?" Sumagot ang babae, "Nakita ko po ang isang kaluluwa na lumalabas galing sa lupa." Nagtanong si Saul, "Ano ba ang itsura niya?" Sumagot siya, "Isa pong matandang lalaki na nakabalabal." Natiyak ni Saul na si Samuel iyon, kaya nagpatira pa siya bilang paggalang sa kanya. Sinabi ni Samuel kay Saul, "Bakit mo ako ginagambala sa pamamagitan ng pagtawag sa akin?" Sumagot si Saul, "Mayroon akong malaking problema. Sinasalakay kami ng mga Pilisteo at tinalikuran na ako ng Diyos." Hindi na siya sumasagot sa pamamagitan man ng panaginip o ng mga propeta. "Ipinatawag kita para sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin." Sinabi ni Samuel, "Bakit ako ang tinatanong mo? Hindi ba tinalikuran ka na ng Panginoon at naging kaaway mo siya?" Tinupad ng Panginoon ang sinabi niya sa pamamagitan ko, kinuha niya sa iyo ang kaharian ng Israel at ibinigay sa kapwa mo sa Israelita na si David. Ginawa ito ng Panginoon sa iyo ngayon dahil hindi mo sinunod ang utos niyang iparanas ang kanyang galit sa lahat ng Amalekita. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of 1 Samuel, chapter 28, verse 19 to 25.
Bukod dito, ibibigay ng Panginoon ng Israel naman nakalakip mo sa kamay ng mga Filisteo, at bukas ikaw at ang iyong mga anak ay masasama sa akin. Ibibigay naman ng Panginoon ang hukbo ng Israel sa kamay ng mga Filisteo. Nang magkagayoy, biglang nabulagta si Saul sa lupa at siya natakot na mainam dahil sa mga salita ni Samuel at nawalan siya ng lakas sapagkat hindi siya kumain ng tinapay buong araw ni buong gabi man. At naparoon ng babae kay Saul at nakita na siya'y totoong bagabag at sinabi sa kanya, "Narito, narinig ng iyong lingkod ang iyong tinig at ang aking inilagay ang aking buhay sa aking kamay at aking dininig ang iyong mga salita na iyong sinalita sa akin. Ngayon nga, isinasamo ko ang iyong digin naman ang tinig ng iyong lingkod at papaglagyan mo ako ng isang subo ng tinapay sa harapan mo. At iyong kanin upang ikaw ay lumakas paglakad ng iyong mga lakad." Ngunit siya'y tumanggi at nagsabi, "Hindi ako kakain." Ngunit ipinilit ng kanyang mga lingkod na pati ng babae at dininig niya kanilang tinig. Sa gayoy siya'y bumangon sa lupa ay umupo sa igaan. At ang babae ay mayroong isang matabang guyang baka sa bahay at siya'y nagmadali at pinatay niya at siya'y kumuha ng harina at kanyang minasal at kanyang niluto na tinapay na walang libadura. At kanyang dinala sa harap ni Saul at sa harap ng kanyang mga lingkod at sila'y kumain. Nang magkagayoy sila'y bumangon at umalis ng gabing yaon. This is the word of God. Amen.